Technical, paki-play nyo yung video ko. Otherwise, magkakaproblema tayo. Congressman Dan Fernandez biglang nagwala sa kamera nang hindi pumayag ang host na ipa-play ang video na hinanda niya. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe para mas updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Nagpabida na naman nga si Congressman Dan Fernandez sa Kongreso at tinira pa ang may-ari ng SMC o San Miguel Corporation na si Ramon Ang, na ayon pa sa kongresista ay hindi umano niya ito kilala. Umapoy nga si Dan matapos siyang pigilan na ipa-play sa kamera ang video na hinanda niya. At dito sa Laguna, muli ang ating pangamba ay nagbabalik sa ating pag-aakala na muling aawas ang lawa at maraming ilog na nakapaligid sa lawa ang muling aawas at magdudulot ng problema muli sa ating mga kababayan. And true enough, marami nga sa aming lugar ang umapaw ang mga ilog dahil sa babaw na ng holding capacity ng lahat ng ilog na nakapaligid sa lawa. Subalit sa aking pag-iikot sa Biñan at San Pedro, meron akong napansin na mga lugar na laging umaapaw ang ilog at nagdudulot lagi ng pagbaha sa mga karatig na kabahayan at komunidad. Like for example, yung SLEX po. Merong parte dyan sa kaba ng SLEX na halos tapat ng Alaska plant. Ang tawag sa ilog na yon ay San Isidro River. Lagi pong bumabaha yan sa SLEX. Sayang, wala yung mga pictures hindi natin napakita Laging baha pagbuhos ng sobrang ulan. Kapansin-pansin na yung area na yon ng SLEX na laging binabaha at laging nagdudulot ng matinding trapiko, this time ay walang namuong baha. Sa may bayan ng Biñan, ganun din ang aking napansin sa ilog ng Biñan River, ang kalimitang awas na ilog dahil sa babaw na ng water holding capacity ay himalang di na umaapaw. Anong nangyari? Isa ata itong himala. Isang palaisipan na nagdulot sa representasyon na ito ng maraming katanungan. Mas marami bang tubig ulan ang bumuo sa Santa Rosa kaysa sa San Pedro at Biñan? O sadyang ang tadhana ay minsan sadyang mapagbiro lamang? Noong nakaraang December 27, 2024, mga alas 8 ng umaga, napadaan ako sa Biñan. Meron ako namataan lugar na sa may Biñan River, sa Barangay Casile, sa may Evangelista Bridge. May mga equipment and barges. Meron ba tayong picture? May nakita akong mga equipments doon sa ilog. Nagde-dredge. Nilalaliman ng ilog. Kinukuha ang mga dredge material sa Biñan River. Itong river na ito ay isa sa 100 ilog na papunta sa lawan ng Laguna na sobrang babaw na rin. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya pala wala ng baha akong nakita noong bagyong Christine. Kasi nagde-dredge na pala sila dito sa ilog na ito. Kasi 3 years ago, itong lugar na ito ay bahain. Bahain to. Sa may bayan naman na San Pedro, sa San Isidro River, malapit sa expressway, na kung saan may dredging ding nagaganap sa nasabing ilog. Sabi ko, tanong ko sa sarili ko, kanino kayang project to? Kasi parang nasusolusyon na yung mga pagbaha. Tinanong ko LGU, DPWH, DNR. Di daw sa kanila yung proyekto. Tapos tinanong ko si Mayor Arman and Mayor Art. They told me, SMC, San Miguel Corporation, kay Mr. Ramon Ang, daw yon. So nabigla ako. Meron na bang rehabilitation contract ang Laguna Lake at ang San Miguel Corporation na di ko nalaman? I've been working to have a national project of rehabilitation of the biggest lake in the country and its 100 tributaries for almost 15 years.
Since the shelved 18.5 billion Laguna Lake Rehabilitation Project, pero wala akong alam na project ng Isan Ramon Ang sa Laguna Lake na natuloy. What I know was failed bidding yung Laguna Road Ring Dyke Project, yung 125 billion na amount. Wow! Ano to? Secret deal? Now, because of this, I tried to research because di ko naman kilala ang Isang Ramon Ang personally. So what I found out of this ay ito. Pwede ba nating ipakita yung video? Kailangan natin makita to, mga kasama. O sabi daw, hindi daw pwede pa-play, sabi ng rules. I'm asking the Committee on Rules, bakit hindi pa pwedeng i-play yung video? Wala naman ako masamang intensyon, mga kasama. I just wanted to, yung ating pong video ma-play. May I be informed why the video that I will be presenting will not be shown? Mr. Speaker, I move that we suspend session for a few minutes. Session suspended. Technical, paki-play nyo yung video ko. Otherwise, magkakaproblema tayo. Session resumes. The chair once again recognizes the Honorable Dan Fernandez. Okay, Mr. Speaker, maraming po salamat. Marami na pong naputol doon sa privilege speech ko na hindi nakita. But nevertheless, mag-start na lang po ako sa ilang pages para naman makita po yung mga pinaghirapan natin sa pagpeprepara nitong talumpating ito. So, months ago, bago magpasko, going back muna po sa pinag-uusapan po natin yung Laguna Lake at meron pong malaking proyekto dyan na shelved. Mababaw na ang aming lawa ng Laguna. At yung mga ilog na nakapaligid dyan, talagang lahat ay halos mababaw na. Kaya umaapaw na yung Laguna Lake. At yung aming mga 250,000 families hanggang 500,000 families sa Lakeshore, talagang apektado na po kapag umuulan. Umaapaw ang aming lawa ng Laguna. Kaya kalimitan, buwan bago po mag-subside yung tubig. Now, months ago, bago magpasko, noong October 24, 2024, last year, may dumating na bagyo. Ang pangalan po ay Christine, na nagbuhos na matinding pag-ulan sa Bicol Region. Madaming lumubog na bahay. At dito sa Laguna, makita po natin yung paglubog doon sa area ng Bicol. At dito naman po sa Laguna, muli ang ating pangamba ay nagbabalik sa ating pag-aakala na muling aawas ang lawa at maraming ilog na nakapaligid sa lawa ang muling aapaw at magdudulot ng problema muli sa aming mga kababayan. And true enough, maraming sa aming lugar ang umapaw ang mga ilog dahil sa babaw ng holding capacity ng lahat ng ilog na nakapaligid doon po sa aming lawa. Yan po ay noong December lamang. Subalit sa akin pag-iikot sa Binyan at San Pedro, meron po akong napansin na mga lugar na laging umaapaw ang ilog at nagdudulot lagi ng pagbaha sa mga karatig na kabahayan at komunidad. Like for example, yung SLEX. Merong party dyan, pakita natin yung SLEX. Sa kahabaan po niyan, yan. Laging baha po yung SLEX na yan. Sa tapat ng Alaska plant. At nagdudulot ng matinding traffic po yan. Papunta po sa Laguna. Merong ilog dyan, ang tawag ay San Isidro River. Laging baha pagbuhos ng sobrang ulan. Kapansin-pansin na yung areang yan sa SLEX na laging binabaha at laging nagdudulot ng matinding trapiko, this time, wala nang namuong baha nung ako'y dumaan nung Disyembre. Sa may bayan naman ng Binyang, ganun din ang aking napansin sa ilog na yon.
yung Binyan River. Ang kalimitang awas na ilog dahil sa babaw ng water holding capacity ay himalang di na umaapaw. Sabi ko nga kanina, nabasa ko na pala to. Isang himala ito, isang palaisipan na nagdudulot sa representasyong ito na maraming katanungan na mas marami bang tubig ulan na bumuhos doon sa Santa Rosa kaysa San Pedro at Binyan o sadya talagang mapagbiro lamang yung tadhana. Noong December 27, 2024, mga alas 8 ng umaga, napadaan ako dyan sa Binyan. Yan. Nakakita ko yan sa Binyan. Meron ako namataang lugar sa may Binyan River, sa Barangay Casiles, sa may Evangelista Bridge. Nakita ko po yan, may mga equipment and barges. Na nakita ko, nagde-dredge sila. Nilalaliman ng ilog. Kinukuha ang mga dredge material sa Binyan River. Itong river na ito ay isa sa mga 100 ilog na papunta sa lawa ng Laguna na sobrang babaw na rin. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaya pala wala na yung baha. Ako nakita noong nakaraang bagyong Christine kasi nagde-dredge na pala sila sa ilog na ito. Kasi 3 years ago, ganito po ang sitwasyon nung Binyan, Laguna River sa Evangelista. Ganyan po nung nakaraang 3 taon. Pero nung dinalo ko siya, wala na po siyang ganyan nung December. Sa may bayan naman ng San Pedro, sa San Isidro River, malapit sa expressway, na kung saan may dredging din na nagaganap sa nasabing ilog. Pakita natin yung dredging na nagaganap sa may San Isidro River. Ayan, meron din nagde-dredge. Then I ask myself, kanino kaya itong proyektong to? Kanino to? LGU ba yan? DPWH? DNR? Dahil epektibo ang ginagawa nila. Kasi nawala yung baha na dati, taon-taon ay may malawakang pagbaha ang nagaganap sa mga lugar na yan. So, tinanong ko ang DPWH, DNR, di daw kanila. Then I asked Mayor Arman Dimagila and Mayor Art Mercado, they told me, San Miguel daw. San Miguel Corporation daw. Kay Mr. Ramon Ang. So, nabigla ako. Why meron ng rehabilitation contract ang Laguna Lake saka ang San Miguel Corporation na di ko nalalaman? I've been working nga for this project for so many years. 15 years na pinaglalaban po natin na magkaroon ng pondo. Yung 18.5 billion na Laguna Lake Rehabilitation Project, shelved. Tapos ngayon, ginawa na itong Laguna Lakeshore Road Network Project. Panay roads. Wala namang dredging component. O di, babaha pa rin sa amin. So, ang sabi ko, baka secret deal to. Secret deal. Now, because of this, sinasabi ko kanina, nag-imbestiga ako. I try to research because di ko naman kilala di ko naman kilala si Ramon Ang personally. So, what I found is this. Pakita natin video. Mapapasa na all ka na lang po sa ginagawa ni Mr. Ramon Ang. Kung nabubuhay lang si Dr. Jose Rizal, sisiguraduhin ko sa inyo, most likely meron na tayong memorandum of understanding between San Miguel Corporation and the Laguna Lake. Di ako fan ni Mr. Ang, but truly I admire his resolve to clean up the dying rivers and putting his corporate social responsibility in our country's perennial problem. Baha na sumisira ng ating buhay at kinabukasan. Pero meron lang po akong kahilingan bago ako magtapos sa kongresong ito.
ilang buwan na lamang po mula ngayon ay di na po ako congressman. To be exact, by July 1 of this year, 165 days away from now, di nyo na po ako tatawagin congressman. Ordinaryong dan na lamang po. Pero sana bago matapos ang term ko, ay makita ko na masimulan na po ang malawakang pagpapalalim, paglilinis at pagkuha ng mga lupa, burak, dumi ng industriya, dumi ng tao at kung ano-ano pa sa lawa ng Laguna. Pangarap ko na muling makalangoy at makapagtampisaw sa lawa ng Laguna. And to Mr. Ang, salamat sa kontribusyon mo sa paglilinis ng ating mga ilog. Di man po tayo magkakilala masyado, pero harinawa, yung pong ginagawa nyo sa dalawang ilog namin sa Laguna, ang Binyan River and San Isidro River, ay magtuloy-tuloy po sa iba pang mga ilog na nakapalibot sa aming lawa nang sa ganun po ay maibsan ang sobrang pagbaha sa aming mga dalampasigan na kung saan daang libo po ang nakatira mula sa bayan ng San Pedro hanggang doon sa Mabitak. Mr. Speaker, I'm calling also LLDA General Manager Andy Santiago, the hardworking GM of LLDA, who wanted to make a difference in his approach with the lake. I believe in him. And also, kay DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga. It's time to clean up the biggest lake in this country. Huwag nating hayaan ito. This is a big challenge for all of us. Kapag binuhay po natin ang lawa ng Laguna, ay binuhay din natin ang aming mga pangarap. Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat.